Naglinis ako dito sa may garahe namin, plus dining area at laundry area na din. Napakalawak nga nitong garahe namin, kaya dito na nga lang din kami kumakain at dito na nga lang din kami naglalaba. Kung ano ngang kinalawak nitong garahe ay siya namang kinasikip sa loob. Dahil na din siguro sa mga gamit, kaya yun sumisikip talaga ang loob ng bahay. Kaya kapag ganito ngang maliit lang ang bahay ay dapat minimalist lang ang mga gamit at dapat talaga organize ang mga gamit. Nilinisan ko na nga itong lamesa namin, pagkatapos ay nilinisan ko na nga din itong mga bintana at nagwalis na nga din ako dito. Kailangan talaga palaging malinis dito dahil dito nga kami kumakain. Pagkatapos ko ang linisan ng mga bintana at itong lamesa ay nilinisan ko na nga din itong ceiling pa namin dahil napakadami na talagang alikabok. Nung una hindi ko nga masyadong maabot dahil maliit nga lang ang tungan ko, kaya nagpalit nga ako ng medyo mataas para nga maabot ko at malinisan ko ng maayos. Nilikom ko na nga itong mga sinampay dahil tuyo na din naman ito at maglalaban na nga ulit ako bukas. Nung Biyernes pa nga ito at ngayon ko nga lang nalikom at ang hipag ko pa nga naglaban ito. Habang nandito pa nga ang hipag ko at may nakakatuwang ako sa pagbabantay sa batang maliit ay sinusulit ko na nga ang paglilinis dito sa bahay. Dahil kapag umalis na nga ulit ang hipag ko ay madalang na nga ulit ako makakapaglinis dito. Lalo na ngayon na talaga namang nagbago na nga ulit ang ugali ng batang maliit at hindi nga nakakatulog nang hindi ako katabi. Nag-spray nga ako dito sa part na to dahil may mga bote nga nakalagay dyan tapos meron palang nakatirang mga ipis. Pinagtatanggal ko na nga din ang mga nakasabit dito sa may labas dahil ang pangit talagang tingnan. Gusto ko nga din sanang linisan itong pader dahil tingnan nyo naman at ang dumi-dumi at ang pangit talagang tingnan kaya lang wala na talaga akong oras. Eto nga at magtutupi pa nga ako nitong mga damit tapos meron pa nga mga hugasin sa lababo at buti na lang hinugasan na nga ng ipag ko. At tigil-tigil nga din ako sa gawain dahil sa akin nga dumitete ang batang maliit at kailangan nga padedehin ko siya. At kung makakatulog naman siya ay pagising-gising nga dahil nasanay nga yun nakatabi ako kapag matutulog na. At kapag katabi talaga niya ako sa pagtulog, nako ang sarap talaga ng tulog ng batang maliit. At pati nga ako ay nakakatulog na din pero hindi naman palaging pwedeng ganon dahil meron nga tayo mga gawain dito sa bahay at baka pag palaging ganon ay hindi na tayo makagawa. Natapos na nga ako sa pagtutupi ng mga damit kaya inilagay ko na nga sa mga kanya-kanyang lagayan tapos naisipan ko nga gumawa ng mais con yelo. Ang init-init na kasi ng panahon kaya ang sarap-sarap talagang uminom ng mga malalamig. Gusto ko nga sana ay halo-halo kaya lang mas magastos ngayon dahil mas maraming ang kailangan pang sahog kaya ito na nga lang mais con yelo. Buti na nga lang meron na nga akong ice crusher dito kaya kapag may gusto ako hindi ko na nga kailangan bumili sa labas. Nagustuhan ko nga tong ice crusher na to dahil pinong-pino talaga ang pagkakash ng yelo. Naghahalo-halo nga ako sa labas at saka nagmamais con yelo at minsan talaga meron pang buo-buong yelo pero ito wala talaga as in pinong-pino talaga. Kaya ayun ang bilis-bilis lang talaga niyang matunaw at parang umiinom nga lang ako ng malamig na palamig. O siya, yun lang muna ulit for today's vlog.